What is the connection of crucifixion and resurrection? Basahin natin ang Acts 26:18. Ready, go. To open their eyes so they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, then they will receive forgiveness for their sins and be given a place among God's people who are set apart by faith in me. Mga kapatid, may connection ang crucifixion sa resurrection upang maranasan natin, mga kapatid, ang full package of what the Lord Jesus did, His redemptive work on the cross of Calvary. Para natin i-break down ito, ang Acts 26:18, mga kapatid, number 1, ang power ng death and resurrection delivers us from darkness to light. Mula sa kadiliman, dati nangangapa, hindi natin alam saan patutungo ang ating buhay. Katulad ng kanta sa Pilipinas na, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko malaman saan ako pupunta. Mga kapatid, yan ang totoo. Kung tayo'y wala kay Lord Jesus, di natin alam saan tayo pupunta. Nasa darkness eh. Nasa darkness. Parang trial and error. At dahil trial and error, talagang puro error. Kasi trial and error, trial and error. Yun ang life natin. Kaya, try ko kaya dito. Error, try dito, error. At baka makatsamba naman. Mga kapatid, yan ang life na wala kay Jesus. From darkness. Darkness yung life. Pero with the Lord Jesus who died on the cross and resurrected from the dead, from darkness to light. Kaya nasa liwanag ka na, kapatid. Kaya naman, dapat magsaya. Kaya nga, ang kanta natin, happy day. Dahil from darkness tayo to light. Number 2, from the power of Satan to the power of God. Mga kapatid, si Satan, ang gawain is to steal, to kill, and to destroy. Pero ang power ni God is to give you life and to have it more abundantly. Kaya i-claim natin yun, mga kapatid. Because of the death and resurrection of the Lord, from the power of Satan, the Lord Jesus conquered death. Kailangan niyang mamatay para ipakita niya na yes, namatay siya, but kinonquer niya ang death. Kaya naman wala nang kamandag ang kamatayan. And third, mga kapatid, from sinfulness to forgiveness. Dati-rati, andun tayo sa pagkakasala. Hinahabol natin ang kasalanan. Ang kasalanan, yun ang ating niyayakap. Nag-i-enjoy tayo doon. Pero when the Lord Jesus came, pinatawad tayo. Namatay sa cross, binayaran lahat ng kasalanan natin, nabuhay muli, assurance na ang offering niya for our sins has been accepted. And finally, from worldliness to holiness. Kasi tayo na ay sineparate ni God from the world para na sa Kanya. Kaya naman tayo ay people of God dahil tayo ay para na lang sa Kanya.